Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, ginulat ng lahat. Baste Duterte kumpirmado na, VP Sara ex PRRD nan lumo. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pag-uusapan natin yan, kalat na po yung balita na si Mayor Baste ng Davao City, Mayor Baste Duterte, ay kalat na balitang sususpindihin, no? Na tinatalakay ni dating spokesperson attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson attorney Harry Roque, na posible raw po na suspindihin, no? Dahil po dyan sa war on drugs na sinagawa ni Davao City Mayor Baste Duterte. Okay, pero hindi po yan yung no, ang trend po kasi lahat po, no? Lahat ng may mga kaugnayan dito sa Maisog, allergic po sila. No? Allergic po sila sa mga rally, allergic po sila sa Maisog, lalong-lalo na po sa Maisog rally. Thank you very much kay Rolando Galvez. Kape muna, Boss Buds. Ganun yata talaga pagka yung no, yung dalawa yan eh. Yung meron kayong lahing diktador, no? Yung kasi yung mga diktador ayaw na nakokontra eh. Ibig bang sabihin na Sir Badong nasa dugo na po nila, no? Ang pagiging ganito, yung pagiging diktador na sinasabi mo, Sir Badong, nasa dugo na ba nila? Well, mga ka-review natin, sinasabi nga rin ng iba, no, na mga kababayan natin, nagko-comment po sila na baka maulit, no, yung history. O, alam na po natin yung history, mga kababayan, no, ng kanilang ama sa ating bansa. Eto nga pa, mga ka-review natin, may nag-comment. Sabi niya, posible bang, di ba? Posible bang manalo siguro, no? Si PBBM, posible bang manalo si PBBM kung hindi pinalibing ni dating Pangulong Duterte, no? Yung kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Kasi yun po, para sa akin mga kababayan, kaya ko po sinasabi sa inyo, kasi para sa akin po, yun po kasi yung sa tingin ko, no? Yung nag-trigger, no, sa mga Pilipino na ibalik muli yung pagtitiwala dito sa mga Marcos. Yun ay ang opinion ko lang, mga ka-review natin, ha. At doon sa pili ni VP Sara, no, na suportahan si PBBM as a president at maging vice president lang siya, diba? Yun po kasi yung nakikita kong nag-trigger na magtiwala muli yung taong bayan sa mga Marcos. Nako. Ang lumalabas pala nito may utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte. Hindi sanay yan ng mga demokratikong pamamaraan. Hindi sanay na makipagbatuhan ng di ba? At lalong-lalong hindi sanay na, sa bagay yung tatay niya masipag. Alam po ninyo, kahit na balibalik ta rin natin, lahat po ng mga sinuspend, pera po yung taga-Bohol. Iba namang kaso nun. Lahat po ng may kanalaman sa Maisog, Davao del Norte Governor, Cebu City Mayor, no? Panay po may kinalaman dito sa Maisog Rally, no? Yan po, testingan po yan eh. Yung walang kurapan, no? Ibig sabihin, patatagan to, no? Pipigilan namin yung Maisog sa anumang mangyari.
no? Kaya yung mga suspension, ano po yan, cold warning sa lahat ng magmamaisog. Gawin ninyo ang lahat kasi ang problema, nakakadalawang harang na tong mga maisog. Actually, tatlo na eh. Dalawa yung hindi natuloy, pero yung isa natuloy pa rin sa Dumaguete, no? Pero, yun nga, yung mga hinaharangan, mismong yung People's Park hindi pinapayagang gamitin, no. Sana magkaroon din po ng marami naman tayong mga abogado. Sana po mapag-isipan din na kasi kung nakikita po nila na ganyan lang ang gagawin sa mga People's Park, 'di ba? Gagawan lang ng mga kunwa-kunwarian o magkakaroon bigla ng mga nauna raw na event, mahirapan. Tapos walang kontra-action. Kumbaga, wala lang, no? Lusot lang yung mga mayor. Matatapang pa eh. 'Di ba? Yung sa Tacloban alam niyo po, yung Romualdez, lagi ko pong pinagmamalaki yan. Pag pinag-usapan niyo Yolanda, umiiyak pa. No? Yung pala pag wala sa kapangyarihan tong mga Romualdez, parang mga basansisiw na umiiyak pa eh. Pero pag nasa kapangyarihan pala, yung mga Marcos at Romualdez, putya, blasphemous. Ayaw namin ng mga blasphemous. Bastos na rally. Bastos pala eh. Bakit nung presidente yan, palamurang presidente, tinanggap mo riyan? Di ba? Winelcome mo. Diyan sa inyong ibang klase talaga, no? Siguro, kasi bata pa tayo nung panahon ng Marcos, nadala rin tayo na may katotohanan rin naman yata yun, no? Kaya nagdeklara ng martial law dahil para mapigilan yung paglago o paglakas ng mga komunista. Pwede naman din yun. Kaya lang, ngayon alam na natin once pala na nabalik sa kapangyarihan, ayaw nang gagawin na ang lahat, no, para magtuloy-tuloy sa kapangyarihan. So yan mga kababayan, once, sabi ni Sir Badong once pala na balik sa kapangyarihan ay ayaw na kumawala ulit, di ba? Parang gustong-gusto nila na dyan na. May nag-comment mga karibin natin, sabi niya, eto, ewan ko lang kung gusto nyo rin to, wala tayong magagawa. Sabi niya 20 years pa, sanang manungkulan si Marcos Jr. O, ibig sabihin, gayahin yung ama, di ba? Na 20 years na nanungkulan sa ating bansa. Kayo ba mga kababayan, kung tatanungin ko kayo ngayon, base po sa nai-experience natin, gusto nyo po ba na hindi lang 6 years mga karibyo natin, hindi lang 6 na taon, kundi 20 years na manungkulan ang Marcos sa ating gobyerno? Gusto nyo po ba yun? Diba? Kaya nga history repeat itself mga kababayan. Ibang uri talaga pala itong pamilya na to. Ibang klase. Okay, ngayon po, sabi nga nung ini-interview nito si Lavinia, ini-interview po ni Harry Roque, nilalatag na no? Yung mga sitwasyon na posible. Yan una, yung war on drugs ni Mayor Baste. Tapos may pinadala na COA, may papadala o pinadala. May balitang magkakaroon po ng audit ng COA. Nilalatag po yung sitwasyon ayon dito kay Lavinia para ma-suspend, no? Itong si Mayor Baste. Actually, ako tingin ko tingin ko namili sila ng yung anong reaction kaya, no, ng mga tao. Kasi syempre pa nila yung ang dami po nakasalang na atake ngayon sa Duterte. Pero kinakailangan po nila na may testing ground kasi syempre iwasan din nila yung full-blown na counter-attack mula sa mga Duterte. Iwasan din nila. Kaya titignan po muna nila. Ako, tingin ko
ganito papel niyang suspension yan kung matutuloy man, no? Titignan nila yung reaction ng mga taga Davao o ng mga Pilipino, no? Kasi kung Davao lang po yung magre-react, kaya nila i-contain. Pero kung magre-react yung buong bansa sa gagawin nila kay Baste, putya, magtatatlong isip sila. Trinay nila lahat ng mga nagmamaisog na mayor, no? Sinuspend nila. Nakalusot sila, nakailan na silang suspension Lahat ng mga dikit nakasuhan, si Pastor Kibuloy, ngayon si Normie Suari. Actually si Normie Suari kinampanya to si BBM, di ba? Nung tinatanong si Normie Suari noon di ba kaaway niyo yung tatay niyan? So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi ha? Dito nga sa ayaw ko mawala. Pag pala nakatikim ka ng muli no ng kapangyarihan, gusto mo nandiyan ka na lang. So kaya gumagawa po sila ng mga hakbang mga kababayan like Chacha, People's Initiative no para baguhin ang ating konstitusyon. Sinasabi nila economic provision lang pero sinasabi naman ng mga ibang political expert yan like sinabi ni Pierre rin, di ba? Na kapag binuksan mo ang librong yan, open yan sa lahat ng mga posibilidad na pwede nilang gawin at pwede sila mag-insert ng kung ano mang gusto nila, di ba? Kaya kailangan po makakareview natin kasi parang parang dinadivert lang nila yung mga issue sa tunay na na nangyayari, di ba? O baka paggising natin isang araw mga kababayan meron na pong prime minister. Ang ating bansa. At malamang sa malamang relatives po nila. Kung hindi anak, pinsan o sino pa ba ang pwede nilang ilagay diyan? Di ba? Kaya kailangan po masid-masid, makinig sa kung ano mga nangyayari diyan sa Kongreso. Mga kababayan, kasi diba, bago na po kayo ng liderato ng Senado at malamang sa malamang ay pumanig din yan sa kanila, diba? Kailangan talagang bantayan ang itong ginagawa nilang Chacha mga kababayan. Gaya nga po ng sabi ko kanina, may nag-comment po na sana 20 years pa, no? Itong si PBBM na manungkulan. Abay, ang tanong sa taong bayan, kung papayag ba ang taong bayan na 20 years pa na manungkulan i-extend ba mga kareview natin, no? Ng 20 years. Ilan pa? 18 years pa. Na manungkulan si PBBM sa ating bayan. Nako, ano po ang inyong komento mga kareview natin? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.